Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. This will be a very important championship for us because this would be the first international sambo. Pilipinas ang oras, 3:01 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti.
Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, June 11, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao pumalo na sa 45, bilang ng mga nawawala nadagdagan pa. Balitang Promdi! Pangulong Bongbong Marcos personal na bumisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Tulong pinansyal ng mga namatayan tiniyak. Balitang Promdi! Senado planong magluklok ng panibagong presiding officer sa VP Sara impeachment trial. Balitang Promdi! Question sa liderato ng Senado naresolba na. Sahod ng nasa 2,000 empleyado ng kapulungan tiniyak na matatanggap pa. Ayon kay Acting Senate President Gatchalian. Balitang Promdi! Labi ng student athletes na nalunod sa Aurora nais na ipa-autopsy ng pamilya. Balitang Promdi! 14 anyos na PWD pinatay sa bugbog ng 6 na minor de edad sa Parañaque. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tumaas din sa 17 ang bilang ng mga nawawala, habang 487 naman ang nasugatan. Batay naman sa bilang ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa 53 ang nasawi kung saan 42 ay mula sa Soc-Sargen at 10 naman mula sa Davao Region. Gayunman, sinabi ni BFP spokesperson Superintendent Anthony Arroyo, isasalang pa sa verifikasyon ang naturang bilang. Samantalang mahigit sa 149,000 katao ang naapektuhan naman ng lindol, kung saan higit sa 32,000 ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Patuloy naman ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar, kabilang ang operasyon sa isang gumuhong supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Balitang Promdi! Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang inspeksyonin ang sitwasyon matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo ang sa kanyang pagdating ang ilang paaralan at ospital na napinsala ng lindol, habang nagtungo rin siya sa Government Assistance Distribution Center sa syudad. Kasabay nito'y personal na iniabot ni PBBM ang 100 milyong pisong tulong pinansyal kay General Santos City Mayor Lorlay Pacquiao, at ang nasabing pondo'y gagamitin sa pagpapaayos ng General Santos City Hall na napinsala din sa pagyanig. Ayon sa Pangulo, galing ang pondo sa Local Government Support Fund. Inanunsyo din ng Pangulo sa lahat ng pamilya na namatayan na sila po'y makatatanggap ng tig 50,000 pisong ayuda. Batay sa pinakahuling bilang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na nga po sa 45 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na pagyanig. Balitang Promdi! Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin si Tina. Bangkay ng 8 taong gulang na bata na nawala sa beach sa General Santos, natagpuan na. Ibalita mo yan RH9 na Tina Nolasco. Na-recover na ng Coast Guard District Southern Mindanao o CGDSM ang bangkay ng isa sa 2 residenteng naiulat na nawala habang naliligo sa dagat sa Barangay Bawing sa General Santos City. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga lokal na mangingisda kahapon hinggil sa isang bangkay na nakitang lumulutang malapit sa Jensen Fishport sa Barangay Tamblera. Agad nagpadala ang CGDSM ng rescue team gamit ang
rigid hull inflatable boat 101435 at isang rubber boat upang kumpirmahin ang ulat. Matagumpay na na-recover ang bangkay sa layong 5 nautical miles mula sa dalampasigan ng Barangay Tambler at agad dinala sa Pampanga kung saan positibong kinumpirma na makamag-anak ang bangkay ng kanilang 8 anyos na lalaking kapamilya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa isa pang kasamahan ng biktima na nananatili pa rin nawawala. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Posible naman na tumagal pa ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga naapektuhang eskwelahan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi pa masabi ang estimated date sa pagbabalik eskwela dahil patuloy pa rin ang isinasagawang damage assessment. Dagdag pa ni Angara, ginagamit din ang evacuation center yung iba pong mga eskwelahan dahil walang mauwian ng ibang residente. Sa datos ng Department of Education, higit 1,000 paaralan ang napinsala habang 150 silid-aralan ang lubhang nawasak. Sa ngayon, naglaan ng 3 bilyong pisong pondo ang ahensya para sa emergency response at rehabilitation efforts. Balitang Prompty. Isinailalim naman sa state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani kasunod ng naging pinsala sa magnitude 7.8 na lindol sa rehiyon. Ayon kay Governor Rogelio Pacquiao, ang deklarasyon na ito ay base sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang matiyak na mabilis at walang abala na makararating ang mga tulong sa mga apektadong residente. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapalawak at mapabibilis ng pamahalaang panglalawigan ang pagpapatupad ng mga kaukulang intervention tulad ng paggamit ng emergency funds para sa relief at rehabilitation efforts. Prioridad naman sa mga pamamahaging tulong ang bayan ng Glan at Malapatan na pinakanapuruhan ng pagyanig, habang sinisiguro rin ng Kapitolyo ang suporta para sa mga bayan ng Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba at Maitum. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo mula sa Pangasinan. Standby kaya Freddy Fajardo. Pero bago pala kay Freddy, dyan muna tayo sa Cordillera kay Romy Gonzales. Higit 1,000 child laborer na itala sa Cordillera Region. Balita mo yan, RH41, Romy Gonzales. Abot na sa 1,042 ang mga child laborers na naitala ng Department of Labor and Employment Cordillera ngayong taon. Na-record ang pinakamataas na bilang sa lungsod ng Baguio at lalawigan ng Benguet na abot sa 379, 182 naman sa Ifugao, 151 sa Mountain Province, 139 sa Payao, 129 sa Abra at 62 child laborers sa Kalinga. Batay sa datos, abot sa 607 kabataan ang nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, 224 sa construction, 132 sa domestic work at iba pa. Ilan sa child laborers ay huminto sa kanilang pag-aaral dahil sa iba't ibang kadahilanan na tulad ng kahirapan, kawalan ng gana na mag-aral at pag-aalaga ng kanilang kapamilya. Ayon kay Leticia Reyes, Labor and Employment Officer ng Dolcar, mamamagi sila ng livelihood kit sa mga magulang o guardians na mga nailistang child laborer. Tinayak niya na magpapatupad sila ng monitoring para mapalawig ang programa para sa mga beneficiaries upang hindi muli mahirapan ang mga kabataan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Standby Freddy, Pilipinas, ang oras. Alas 3:11 na ng umaga. Pinag-aaralan na ng New Senate Majority Block ang posibleng paghahalal ng ibang senador na mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Kinumpirma nito ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian makaraang kumalat ang mga impormasyon na posibleng si Senator Chis Escudero ang maging presiding officer ng impeachment court. Gayunman, nilinaw ni Gatchalian na wala pang pinal na desisyon ang kanilang grupo hinggil sa kung sino ba talaga ang magiging presiding officer. Maliwanag niya, tatalakayin pa lang ng 12 miyembro ng mayorya ang usapin sa mga susunod na araw. Batay sa naging tradisyon ng impeachment trial, ang Senate President ang umuupong presiding officer. Ngunit noong June 9, napagtibay ng majority block ang amyenda sa impeachment rules na nagpapahintulot sa Senado na pumili ng sinumang senador na magiging presiding officer sa pamamagitan ng majority vote. Balitang Provi. Tiniyak naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maapektuhan ang sahod at benepisyo ng higit sa 2,000 empleyado ng Senado. Ito po'y sa kabila ng umiiral pa rin na alitan sa liderato ng kapulungan. Sa online press briefing, sinabi ni Gatchalian na personal niyang tinututukan ang mga usapin ng payroll, bank transactions at promotion ng mga empleyado para matiyak na mapagpatuloy ang maayos na operasyon ng Senado. Ayon sa kanya, nais niyang alisin ang pangamba ng mga kawani na baka maantala ang kanilang sweldo dahil sa sigalot sa pamunuan. Una rito'y sinabi ni Gatchalian na naresolba na ang usapin matapos na mapasa kanyang administrative control ang takbo ng mataas na kapulungan. Yan ay makaraang mailipat na rin sa kanya ang signatory sa lahat ng mga transaksyon ng Senado sa Land Bank of the Philippines. Balitang Provi. Balita naman tayo mula sa Pangasinan. Street-level individual drug suspect arestado sa buy-bust operation sa San Esteban. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Nagtimbog ang isang binatang street-level individual drug suspect sa barangay San Pablo, San Esteban, Ilocos Sur matapos itong magbenta ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang sabon na tumitimbang ng 6.6 grams na may street drug price na 44,880 pesos. Batay sa ulat ni San Esteban OIC Chief of Police Captain Ivan Clip Ananayo na nakarating sa tanggapan ni Ilocos Sur Provincial Director Kenel Augusto Asuncion, ikinasa ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ang operasyon laban sa suspect at binentahan nito ng illegal na droga ang pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money, kaya agad siyang inaresto. Nasamsam sa akusado ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ng suspect na nasa kustodiya ng San Esteban Police Station. Binigyan din ni Colonel Asuncion ng matagumpay na pagkaresto sa suspect ay nagpapakita na hindi natitinag na pangako ng kapulisan na paglaban sa illegal na droga para maging ligtas ang komunidad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS30 Taguulat para sa DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Provi. Pilipinas ang oras, alas 3:15 na ng umaga, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng isang guro na humihiling na ideklarang valid ang quorum na 12 sa Senado. Dinismiss ng High Court ang petisyon ni Barry Tayam dahil sa kawalan ng tinatawag na legal standing. Sa en banc session, giniit ng ruling na nabigo ang naturang guro na patunayan na siya ay apektado o napipintong maapektuhan ng kanyang iniharap na petisyon. Naunang hiniling ni Tayam sa High Court na ideklarang valid ang quorum na 12 sa Senado nang maupo si Senador Sherwin Gatchalian na acting president noong June 3. Balitang Provi. Wala namang namomonitor na banta sa seguridad ng pulisya sa labas ng Senado. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberina, binavalidate din nila ang impormasyon na may security threat sa mataas na kapulungan. Pero kung sa loob ng Senado anya ang banta ay wala ng kontrol ang kapulisan doon. Ayon kay Aberin, bantay sarado ng mahigit na 200 pulis ang labas ng Senado at maaaring madagdagan pa kung kinakailangan. Araw-araw ang police deployment sa Senado dahil sa inaasahan din ang araw-araw na pagkilos protesta o pagtitipon ng iba't ibang grupo. Balitang Provi. Posibleng may kaugnayan sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ang natanggap na banta sa seguridad ng Senado. Ito
Ito po ang inilahad ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian batay sa ulat na mula kay NBI Director Melvin Matibag na ipinaabot naman kay Senator Erwin Tulfo noong Lunes kasabay ng pulong ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa naturang ulat ng NBI, natukoy na may isang armadong grupo na nagbabalak umanong manggulo. Bagaman hindi pa tiyak kung ang 18 bodyguards mismo o ang mga kasamahan nito ang tinutukoy. Matatandang dumating sa Senado noong Lunes sa mga dating bodyguard ni Ko, ngunit sa halip na humarap sa komite ay nagdaos lamang ng mga ito ng news conference sa opisina ni Senator Robin Padilla. Binigyan din naman ni Gatchalian na sineseryoso nila ang bawat banta kaya agad na itinaas sa heightened alert status ang seguridad sa Senado bukod pa sa ipinatupad na work from home setup para sa mga empleyado hanggang ngayong araw. Balitang Prompty. Ito rin ho yung sinasabi ni Senador Panfilo Ping Lacson sa isang panayam. Ang sabi niya posibleng may kinalaman doon sa 18 dating bodyguard ni Zaldico yung sinasabing security threat. At ang sabi pa ngay kung sakali ang plano daw ho ay sakaling ma-contempt, ma-cite in contempt ang mga ito ay tsaka lulusob ang stage rescue operation para daw ho doon sa 18 bodyguard. Yan ay batay naman doon sa pagkakaunawa ni Senator Panfilo Ping Lacson na kanyang ibinahagi sa isang panayam. Balitang Prompty. Alas 3:18 na po ng umaga. Puntahan naman natin ang Central Luzon standby Dani. Motorsiklo at Toyota Vios nagkabanggaan sa Limay Bataan. Meron daw pong rider na nasugatan. Ibalita mo yan RH37 Dani Kumilang. Sugatan ng isang 27 anyos na rider matapos mabangga ang kanyang Yamaha Sniper ng isang Toyota Vios bandang alas 11:30 ng umaga kahapon sa National Road, kanto ng Villa Eleanor Street, Barangay Kitang 1, Limay Bataan. Kinilala ang rider na si alias RJ ng Barangay Alangan, Limay, habang ang sedan ay minamaneo ng alias Jan, 18 anyos, residente ng Barangay Kitang 1, Limay. Nagtamo ng pinsala ang rider at agad na isinugod sa Mount Samat Hospital sa Pilar para sa gamutan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng naturang insidente. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nais naman ng pamilya ni Rene Clert Baterbonia na maisailalim sa autopsy ang labi ng Ateneo basketball player namatay matapos umanong malunod sa team building activity ng koponan sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Layo nito na mas malinawan at malinaw na matukoy ang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay. Ayon sa Ateneo de Manila University, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad upang maisagawa ang kahilingan ng pamilya. Kasabay nito yung nagsagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation at ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng insidente. Ito po'y sa kabila ng pahayag ng Philippine National Police na lumabas sa kanilang investigasyon na walang foul play sa nangyaring trahedya. Batay sa resulta ng post-mortem examination, asphyxia ang sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia. Gayon din ang isa pang basketball player na si Divine Adili. Pero sa pinakahuli po nating update, batay sa report ni Edwin Duque, kagabi, ngayong araw na ito, mamayang gabi ho, ay ililipad na. Dadalhin na ho sa probinsya ang labi nitong si Rene Clert Baterbonia. So may hanggang maghapon na ito upang makapaglabas ng desisyon kung isasailalim o sasalang sa autopsy ang labi ng biktima bago po siya iuwi sa kanilang hometown. Balitang Prompty. Kinatasan naman ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na bumuo ng isang special task force para sa malalimang investigasyon sa pagkalunod ng 2 manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora.
Tututukan ng naturang task force ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at ng foreign student athlete Divine Adili upang himayin ang lahat ng anggulo at alamin ang eksaktong nangyari sa insidente. Mandatory ng NBI na tukuyin kung may sapat na basihan para magrekomenda ng pagsasampa ng kaukulang kaso sa DOJ. Habang tiniyak naman ang kagawaran sa mga naulilang pamilya na gagawin nilang lahat para sa katotohanan at hustisya. Una nang sinabi ng PNP Aurora Provincial Office, walang nakitang senyales ng foul play sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili, kung saan ay inilarawan ng mga otoridad ang pangyayari bilang isang pure accident. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Western Visayas. Standby Joe. Police Regional Office 6 magpapakalat po ng higit 5,000 personnel para sa pag-obserba ng 128 Independence Day bukas. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Pinaigting ng Police Regional Office 6 ang preparasyon para sa 128th Philippine Independence Day commemoration sa buong Western Visayas sa pamamagitan ng Regional Security Deployment na layunin na mapasiguro ang maayos at tahimik na pag-obserba ng araw ng kasalinlan. Ipapakalat sa buong rehiyon ang 5,292 na personnel na binubuo ng 4,430 na PNP personnel, 761 na force multipliers at 101 na augmentation units. Sakop ng deployment ang mga pangunahing security at public assistance functions kasama na ang police visibility, traffic assistance, checkpoint operations at border patrol. Una nang sinabi ni PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na kahit wala silang namonitor na anumang planong panggugulo sa June 12, mas mabuti anya na nakaalerto ang pulisya. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Standby Jimmy Angay-Angay. Siniguro ng pambansang pulisya na wala silang pagtatakpan sa investigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila basketball players na sina Rene at Baterbonia at Divine Adili. Pero ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Alan Ray Co, kailangan pang matapos ang investigasyon ng CIDG bago matukoy kung sino ang may mga kapabayaan sa naturang insidente. Sa panayam sa Campo Crame, ibinunyag ni Aurora Police Director Police Colonel Percival Pineda na 300 metro ang layo ng mga biktima sa resort nang isagawa ang kanilang team building. Sinubukan umano na paalalahanan ng resort owner sa Dipakulaw ang team na mas ligtas sila sa harap pa. Pero nakiusap daw ang grupo na huwag silang pakialaman dahil private ang kanilang aktibidad. Sa ngayon ay sinasantabi na ng pulisya ang foul play at ang isyong nilagyan ng pabigat ang katawan ng varsity players bilang bahagi ng training. Lumalabas sa autopsy na asphyxia dahil sa pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng 19 anyos na prospect na si Baterbonia, habang ililipad naman pauwi ng Nigeria ang labi ng 21 anyos na si Adili. Balitang Promdi. Hawak na ng mga otoridad ang CCTV footage sa nangyaring pagkalunod at pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa Provincial Police Office, ang video ay na-retrieve mula sa rescuers, may-ari ng resort at Local Disaster Response Office. Ang CCTV footage ay kasalukuyan nang sumasailalim sa forensic examination kahit una nang idineklara na walang indikasyon ng foul play sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Nangyari ang trahedya bandang alas 2:40 ng hapon nang bigla umanong lumakas ang alon habang ang team ay nagsasagawa ng sea-based activity. Bigla umanong napadpad sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili. Naisugod pa sa Aurora Memorial Hospital ang dalawang basketball players, subalit nabigo din sila na ma-revive. Balitang Promdi. Magkakaloob naman ng tig 250,000 pisong financial assistance ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga pamilya ng nasawing Ateneo student athletes. Inanunsyo ito ni PSC Chairman Patrick Gregorio sa isang media briefing
kung saan sinabi nito na layo ng tulong pinansyal na maibsan ang pighati at gastusin ng mga naulilang pamilya. Kasabay nito ay giniit po ni Gregorio na mahigpit pa nilang isusulong ang mga agarang reforma upang mas maprotektahan ang kaligtasan at kapakanan ng bawat atletang Pilipino. Una rito ay naglunsad ng sariling fact-finding mission ng komisyon upang mabusisi ang malungkot na pangyayari at matiyak na hindi na ito mauulit pa. Balitang Prompty. Balita muna tayo sa Eastern Visayas. Ang Department of Migrant Workers magsasagawa daw po ng National Reintegration Network Forum sa Tacloban para tulungan ang mga OFW na nagbalik bansa. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Isasagawa ngayong araw sa Leyte Normal University, Tacloban City ang National Reintegration Network Forum na inorganize ng Department of Migrant Workers DMW para sa mga overseas Filipino workers OFW sa nagbalik na sa bansa. Ayon kay DMW Eastern Visayas Regional Director Attorney Lovely Aiza Vilayo Agliam, layunin ng programa na palakasin ang suporta sa mga returning OFW sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, serbisyo at mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Tatalakayin din sa forum ang iba't ibang programa ng gobyerno tulad ng livelihood assistance, entrepreneurship, trading at financial literacy programs upang matulungan mga OFW makapagsimula ng sariling negosyo at magkaroon ng matatag na pagkakakitaan. Makikilahok din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga paralan at pribadong sektor upang masiguro ang matagumpay na reintegration ng mga OFW sa lokal na ekonomiya. Nanawagan naman ang DMW sa mga OFW na samantalahin ang mga programang inihandog ng pamahalaan para sa kanilang mas maayos at mas matatag na kinabukasan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay Jimmy Angay-Angay. Standby lang, Jane. Target ng Commission on Elections na maisagawa sa huling bahagi ng Agosto ang special elections sa ika-4 na distrito ng Cavite. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pinag-aaralan na ng poll body ang Agosto 22 o Agosto 29 bilang araw ng halalan. Sinabi ni Garcia na nais nilang maisagawa ito bago sumapit ang Setyembre dahil nakatakda rin ang Bangsamoro Parliamentary Election sa September 14. Isasagawa ang special elections matapos ang expulsion o pagpapatalsik kay Congressman Kiko Barsaga sa Kamara. Balitang Prompty. Samantala, inatasan naman ng Department of Labor and Employment ang lahat ng mga pribadong employer na tiyaking may parirehistro ang kanilang mga manggagawa sa yaman ng kalusugan program o yakap ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Batay sa Labor Advisory No. 10 Series of 2026 na pirmado ni Labor Secretary Francis Tolentino, hinihikayat ang mga kumpanya na makipag-ugnayan sa PhilHealth. Ito po'y upang magsagawa ng on-site registration at tulungan ang kanilang mga empleyado sa online enrollment sa pamamagitan ng eGov app at PhilHealth members portal. Ang yakap ay pinalawak na primary care benefit program ng PhilHealth na nagbibigay ng konsultasyon, laboratory tests, cancer screening, mahalagang gamot at iba pang outpatient services para sa mga miyembro at kanilang mga kwalipikadong dependent. Inirekomenda din ng DOLE na payagan ng mga employer ang kanilang mga manggagawa na makapagparehistro o magpakonsulta sa mga accredited yakap providers sa pamamagitan ng pagbibigay ng excused absences kung kinakailangan. Kasama rin sa programa ang gamot o guaranteed and accessible medication for outpatient treatment kung saan ay maaaring makakuha ng hanggang sa 75 uri ng gamot na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 pesos kada taon nang walang bayad. Ayon sa DOLE, layunin po ng hakbang na mapalawak ang access ng mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan at maisulong ang Universal Healthcare Program ng pamahalaan. Speaking of gamot dun sa PhilHealth, nandun yata yung listahan ng mga 75 uri ng gamot na pwede hong makuha. Ang alam ko yung mga simpleng gamot na kailangan ng ating mga kababayan o kailangan ng ating mga kababayan na andyan
Sayang din ho yan dahil nasa 20,000 piso kada taon ang maaaring makuha sa PhilHealth. 20,000 piso na amount ng gamot. Eh yan ho'y taon-taon. So ibig sabihin kung hindi po natin yan napapakinabangan taon-taon, sayang din po yung 20,000 taon-taon. Pilipinas ang oras, alas 3:32 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, puntahan muna natin ang Northern Samar. Standby Jane, babaeng estudyante sa bayan daw po ng Katubig. Kinasuhan ng cyber libel, arestado. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay, RH34 Jane Galit Bantayan. Inaresto ng pulis sa bayan ng Katubig, Northern Samar ang isang 19 na taong gulang na female student matapos sasampa nito ng kasong cyber libel. Ipinagutos ng korte sa pamamagitan ng warrant of arrest ang pag-aaresto. Ang nasabing warrant ay mula sa presiding judge ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 19, Katarman, Northern Samar. Ayon sa PNP, ang nasabing estudyante nahaharap sa kasong Republic Act 10175. Gayon pa man naglagak ang ng piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Dinala ito sa Katubig MPS para sa tamang disposisyon. Samantala, pinag-iingat naman ang otoridad ng publiko sa paninirang puri o defamation gamit ang internet o iba pang electronic device tulad ng social media, messaging apps at iba pa. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Sabi ni Virgilio Sakdalan, baka amlodipine, loperamide, paracetamol lang yan. Eh kung ano man po ang generic name o kung ano man pong klase ng gamot yan, kahit pa nga ba sabihin paracetamol, amlodipine o kaya loperamide, aba kung yan naman po bibilhin nyo sa mga pharmacy, kayo ho ba'y gagastos pa? At kung sakaling gumastos, kung pa pwede po walang i-reimburse gamit ang PhilHealth, bakit hindi? Hindi naman natin basta-basta makukuha ng libre yan Balitang Prompty. Alas 3:34. Nagbabala ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP sa posibleng pagtaas daw po ng singil ng kuryente ngayong buwan. Kasunod dito ng muling pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM noong Mayo dahil sa mataas na demand at kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Ayon po sa IEMOP, umakyat sa 38.5% ang system-wide WESM rate sa 7 pesos and 79 centavos kada kilowatt hour mula sa dating 5 pesos and 63 centavos kada kilowatt hour noong Abril. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Isidro Cacho Jr. Dulot daw po ito ng matinding init ng panahon na nagpalaki sa konsumo ng kuryente habang may ilang power plant ang hindi nakapag-operate ng maayos o normal. Pinakamalaki ang itinaas ng presyo sa Visayas kung saan ay umabot sa 10 pesos and 20 centavos kada kilowatt hour ang spot market rate. Sumunod ang Mindanao na may 9 pesos and 28 centavos kada kilowatt hour at ang Luzon na 7 pesos and 2 centavos kada kilowatt hour. Balitang Prompty. Naharap sa bilyong pisong pagkalugi ang industriya ng blue swimming crab o alimasag sa Pilipinas. Ganun. Ito po ay matapos na magpatupad ng crab meat import ban ang pagbabawal daw po sa pag-aangkat ng Philippine crab meat ang Estados Unidos. Ayon kay dating EB Magalona Mayor at crab meat exporter Alfonso Gamboa, maaaring umabot sa hanggang 7 bilyong piso kada taon ang mawawala sa industriya. Paliwanag nito'y halos 70% ng crab meat production sa bansa ay ine-export nila sa Amerika. Nagsimula po ang ban matapos na mabigo ang Pilipinas na makasunod sa mga rekisito ng US Marine Mammal Protection Act, particular sa dokumentasyon at monitoring marine mammal protection at bycatch programs.
Tinatayang mahigit sa 10,000 mangingisda hanggang sa 5,000 crab meat pickers sa Negros, Panay, Bicol, Samar, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao ang maaaring maapektuhan ng pagkawala ng pinakamalaking export market sa bansa. Sabi pa ni Gamboa, bagamat may mga alternatibong pamilihan tulad ng China, Europa, Canada at Australia, sinabi ni Gamboa na hindi sapat ang mga ito upang mapalitan ang malaking demand mula sa Estados Unidos. Balitang Prompty. Standby lang, June. Libre ang sakay sa mga tren ng Light Rail Transit o LRT Line 1 at Line 2 at ang Metro Rail Transit Line 3 bukas June 12. Yan po ay bilang pagunita sa ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa rail operators, epektibo ang libreng sakay sa mga tren mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sinabi ni Light Rail Transit Authority na ang libreng sakay ay bahagi ng pasasalamat sa mga mananakay at suporta sa pagdiriwang ng Independence Day. Ayon naman sa Light Rail Manila Corporation, layunin po ng programa na gawing mas madali para sa publiko ang pagdalo sa mga aktibidad kaugnay ng Araw ng Kalayaan at pagbisita sa mga cultural at tourist destinations na malapit sa train stations. Inaasahan ng mas maraming pasahero sa mga pangunahing linya ng tren sa Metro Manila dahil sa libreng serbisyo. Balitang Prompty. Balita muna tayo sa Davao. High-value drug personality natimbog sa buy-bust operation sa lungsod. Ibalita mo yan, June Soter, ng Action Radio Davao. Himas rihas ang isang high-value individual sa sirgawang buy-bust operation na mga otoridad sa Barangay 75A Dumalag, Davao City, Honyo 9 2026. Kinilalang suspect sa alias na Ating, 38 anyos, walang trabaho at residente sa nasabing barangay. Nadakip siya sa joint operation ng Ecolan Police Station at Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 11. Na-recover mula sa suspect ang isang pakiti ng hinihinalang shabu na nagsilbing buy-bust item. Gayon din ang siyam pang pakiti na pinaniwala ang illegal na droga na nakumpiska bilang mga position item. Ayon sa kapulisan, ang kabuang nakuhang inihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 408,000. Nasamsam din sa operasyon ang mark money, mga drug paraphernalia at iba pang personal na gamit na posibleng may kaugnayan sa illegal na aktibidad. Kasalukuyan na sa kustudiya ng mga otoridad ng suspek habang inihanda na mga kaso paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, inilipat na sa New Bilibid Prison si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III matapos na maaresto kaugnay ng kasong pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016. Mula sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame, isinakay si Dumlao sa isang police vehicle at ineskortan ng mga tauhan ng PNP-CIDG patungo sa NBP sa Muntinlupa City. Sa panayam, muling iginit po ni Dumlao ang kanyang pagiging inosente at sinabing tumulong umano lang siya sa pagsisikap na maresolba ang kaso at mailigtas si Ji Ik-ju. Balitang Prompty. Inilipat naman ng Bureau of Corrections ang higit sa 15,700 inmates mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City patungo sa iba't ibang piitan sa ating bansa. Ito po ay bilang paghahanda sa nakatakdang pagsasara na nga ng NBP sa year 2028. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., kabilang sa mga pinakahuling inilipat ay ang 100 persons deprived of liberty o PDL na dinala sa Leyte Regional Prison noong Lunes. Sabi ni Katapang, bahagi din ito ng programa ng Bucor upang mabawasan ang siksikan sa NBP. Samantala, bagamat kinilala ng Bucor ang malaking hamon ng pagsasara ng Bilibid, nakikita rin nila ito na pagkakataon upang maisulong naman ang modernisasyon ng correctional system ng bansa. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:41.
Patay ang isang 14 anyos na person with disability o PWD matapos umanong bugbugin ng 6 na minor de edad sa Parañaque City. Batay sa ulat ng Southern Police District, nakipag-meet up ang biktima sa isa sa mga suspect sa BF Homes noong Biyernes upang bumili ng isang pares na shorts na ibinebenta online. Habang isinasagawa ang transaksyon, bigla umanong sinalakay at pinagtulungan ng grupo ang biktima. Agad na isinugod sa ospital ang biktima, ngunit binawian din ang buhay dahil sa tinamungong sugat. Naaresto naman ang 6 na minor de edad at isinailalim po sila sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development habang naisampa na ang kasong murder laban sa kanila. Patuloy po ang investigasyon ng otoridad upang mabatid ang motibo sa naturang krimen. Balitang Promdi! Pilipinas ang oras, alas 3:42. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Balitang Promdi! Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po ang ating mga kababayan ngayon? Konting tiis na lang. Bukas ho ay holiday, so walang pasok ang karamihan sa ating mga manggagawang Pinoy tomorrow. Dahil po yan sa 128th Independence Day. Pero syempre, kagaya po natin dito sa media, dito po sa himpilang DZRH ay hindi uso yung walang pasok. Dito lang sa amin yan, sa DZRH News Center. Ang aming mga administrative, syempre wala hong pasok. Ganon din ho yung ibang mga administrative company, no? Administrative work, mga clerical work, yung mga kumpanya ho na hindi naman na kailangan ng operasyon kapag ka-holiday. Tsaka sa government, ganoon din, ha? Pero sa kabila po ng holiday, bukas ang AFP, ang Philippine National Police, sila po lahat ay nakatutok, naka-heightened alert. Para po hindi lang sa pagdiriwang, kundi maging doon sa mga kumakalat at mga intelligence report tungkol sa di umano'y destablat. So, sa security threat, ang sabi po ng NCRPO ay wala silang namo-monitor sa labas. Pero ang AFP walang kumpirmasyon, pero ang sabi po nila ay sineseryoso nila ang lahat ng mga banta na kanilang natatanggap, maliit o malaki. Today ay katulad kahapon, walang work. Walang physical work yon. Walang physical work sa Senado, bagamat tuloy pa rin po ang trabaho. Work from home nga lang. Pero mamaya, antabayanan pa rin natin kung anong mangyayari doon sa Senate Blue Ribbon Cayetano Black hearing. Kasi kung hindi ho ako nagkakamali, today po ang schedule niyan. Kaya lang kung ganyang mahigpit ang seguridad sa Senado dahil daw po doon sa security threat, tapos wala pa pong opisina doon. So, paano? Tuloy ba o hindi? At saka matutuloy din kaya nahaharap yung sinasabing karagdagang 14 pa na mga dating bodyguard o mga dating tauhan ni Congressman o dating Congressman Saldico. Sabi ni Fidelito Laberes, sa akin pong palagay, NBI lang ang may gawa-gawa niyan. Sabi din ni Pinoy, ako, NBI lang po malakas ang amat sa threat. Ronaldo Andres, isang magandang umaga sa iyo. At binabati natin si Noel at si Mario na nanonood. Anong kusina ba yan? Yan ba ay bilihan ng pagkain? Karinderya ba yan o bahay?
Ronaldo Andres at kay Mario at kay Noel. Kumusta kayo dyan? At anong niluluto nyo? Kayo ay nasa kusina. Pray for the Philippines. Sabi naman ni RB Ala. Oo, totoo yan. Ang dami-daming problema ng mundo na dadagdagan pa dahil dyan sa sigalot sa Senado. Na tayo sinisino dito ha, pero sana po ay magkaayos-ayos na. Si Senator Bongo, sa pagkakaalam ko na nawagan din ho, parang sina Senator Ping Lacson, na itigil muna ang bangayan, ang agawan sa liderato, ang pagkakahati-hati. Sa halip ay magtulungan daw po ang mga kasamahan nila sa Senado para sa pagtulong din sa ating mga kababayan sa Mindanao. And hopefully, yung ating mga kababayan, we pray dyan sa bahagi ng Mindanao, bagamat mahirap po kapag kayo ay natroma, lalo na at kapag kaisipin na nasira ang inyong bahay, maraming problema sa paligid, magulo pa ang paligid dahil sa mga nakikita nating mga bumagsak na mga istruktura. Meron pa hong mga kababayan tayo na walang elektrisidad hanggang sa ngayon. Sabi ho ay planong maibalik hanggang Sabado ang lahat ng serbisyo sa kuryente. Bukod po dyan ay marami pa pong ayusin at nararamdaman pa rin po ang mga aftershock. Hindi man ho lahat, pero may mga pailan-ilan pong nararamdaman. Marami-rami na rin ho yung mga naitalang aftershock ng FIVOX matapos po yung magnitude 7.8 na lindol. Kaya we pray na mabilisan nang makarecover yung ating mga kababayan sa pamamagitan din syempre ng tulong ng mga pribadong sektor at maging ng pamahalaan. Kahapon po ay nandyan na din ang Pangulo. In-inspection din po ang Mindanao, yung mga istruktura doon. Kinamusta rin yung paghahatid ng mga tulong para sa mga nangangailangan, para sa kanyang mga kababayan at ating mga kababayan doon. Hindi lang po si PBBM ang bumisita. May hiwalay din po na pagbisita si Vice President Sara Duterte. Sa magkaibang lugar ho sila. At naghatid din syempre ng tulong. Ang Kamara sa pangunguna ni Speaker D, ang alam ko po yung schedule ay sa Biyernes. Habang dyan sa Senado, meron din ho silang ginagawa na hakbang. Particularly yung New Senate Majority, yung Gatchalian Bloc. Sila po ay nagsabi na yung 300,000 na sahod ng bawat isa, naaabot ho sa nasa 3 milyon yata yun ay kanila pong pagsasama-samahin upang maipang-bili po ng dagdag na tulong na may pamamahagi dyan sa Mindanao. Panalangin ho natin yung ating mga kababayan doon ha. Oo, Bentong, sabi niya, what? Nakauwi na si Inday? Yes. Andiyan na po ang ating Vice Presidente at siya po ay, kung hindi ako nagkakamali, doon sa burol din ni, ano ba pangalan nun, si Baterbonia. Siya din po ay dumalaw doon. Arlene Evangelista, isang magandang umaga sa iyo. Pinabati rin po natin Ma'am Becky Tisuka at sa kanyang pinababati si Margie Ortiz. Happy birthday daw. Kay Anthony Abrenica, isang magandang umaga. Nais kong batiin si Alba. Bakit ka mo? Dami laging message ni Alba dito pero wala akong maintindihan. Pero for the first time, naintindihan ko kanina, sabi niya, good morning. Good morning din po sa inyo, ha? Alba. At ganun din, Liboy Banes ng Talokgangan, Barati, Iloilo. Good morning din ho sa inyo at good morning din po sa ating mga kababayan sa Camarines Sur. Hoy, tipid ho tayo sa tubig ha. Hindi porket dumating na ang panahon ng tag-ulan. Ang Angat Dam ho ay patuloy daw po sa pagbaba at malapit nang maabot ang critical level. Morning Ma'am Kisa, sabi naman ni Winwin Rampuramuran. Kay Virgilio, good morning. Alam nyo ho kahapon umutend ako sa isang meeting dito sa kumpanya. Naibahagi ko lang kasi may kinalaman ho ito sa earthquake.
Tama nga naman, dapat sa mga ganitong pagkakataon, yung nakikita ho natin sa mga balita, halimbawa ho na tumama din ang magnitude, wag naman ho sana, katok ho kayo sa kahoy, sabi nga ha. Halimbawang mangyari, ilagay nyo ho ang inyong sarili doon sa mga tao, doon sa mga residente at mamamayan ng Mindanao kung saan ay nakaranas ho ng magnitude 7.8 na lindol. Ngayon pa lamang ho, pagplanuhan nyo na. Sabi ko nga ho no, isang araw, isa sa mga dapat na pinaplano kung saan yung meeting point ng pamilya kapag ka nangyari yung ganyan. Lalo na, alam natin, lalo na dito sa Metro Manila at maging sa ibang panig po ng mundo, yung binabantayan po natin at pinapanalangin na sana'y huwag gumalaw yung West Valley Fault ay matagal na hong binababala dyan Pero bukod po doon sa meeting point ng pamilya, dapat alam din daw ho natin ano ang gagawin. Yung iba ginagawa po natin yung mga ganitong drill ng pamahalaan, earthquake drill, the cover and hold. Kung saan ay magtatago ka muna doon sa alam mong halimbawa lamesa, matibay na maaring pagtaguan. Pero kapag po sa ganung kalakas na lindol, 7.8, mapapaisip ka ngayon kung ikaw ang nasa kalagayan nila at nangyari yan at nasa loob ka ng isang building, ano ang gagawin mo? Diba? Ikaw ba ay magda-duck cover and hold? O titingnan mo at mag-iisip, at habang ikaw ay naka-duck cover and hold, ikaw ay mag-iisip kung ano ang iyong next step, saan ako pupunta? Ikaw ba ay dediretso na ng paglabas kahit na malakas ang pag-uga? Dapat ho yan, kumbaga sa inyo, sa mga sarili ninyo ay napapaghandaan nyo po. Alam natin na pagdating sa mga ganong pagkakataon, kuminsan mahirap yung mga plano, hindi naman nasusunod. Pero kahit papano, kapag ka meron kang iniisip na ready ka, na ganito ang gagawin mo, ganyan ang plano mo, sakaling mangyari ang ganyan, kahit papano magkakaroon po kayo ng presence of mind at magkakaroon po kayo ng idea, sakaling hindi nyo man ma-perfect yung gusto nyo mangyari, kapag ka sa mga ganyang kalamidad, at least kahit papano sasanggi sa inyong isipan, ano nga ba ang gagawin nyo? Hindi nyo man po ma-perfect, baka sakasakali 50% ng plano nyo matupad na pa pwede nyo pong maging dahilan para sa inyong kaligtasan. Meron pa po akong nabasa at narinig din doon sa meeting kahapon, sabi nga ho kapag ho kayo ay nasa isang lugar, halimbawang ganyan po ang dumating sa atin, ito po mga lecture na lang na ibinabahagi ko sa inyo wag daw po kayong lumabas sa pinaka-safe na lugar na po pwede kayong pumunta. Tapos wag na ho kayong umalis muna hanggat hindi po nyo alam ang sitwasyon kasi posible na doon sa mga daraanan nyo, halimbawang ikaw ay taga dito sa Pasay at ikaw ay pupunta sa Quezon City pa, kung sakaling ganun po ang sitwasyon, baka po doon sa mga lugar kung saan ang inyong daraanan ay doon pa po kayo maipit. Yung mga ganyang bagay po dapat lagi po natin pinagpaplanuhan, pinag-iisipan, nagre-reflect tayo para kahit papano po alam po natin na ang gagawin hindi man 100%. Sabi ni New Normal, sabi niya ay, opo, nakadepende po yan kung ilan po ang palapag siguro ng building. Totoo rin yan, dapat alam nyo. Yung sabi nga ng iba, dapat alam nyo daw ang structure ng inyong tinutuluyan, lalo na yung mga nag-oopisina. Yung building structure. Pero kapag malakas ang lindol, kagaya po na nangyari dun sa Jensen, di mo na rin kasi alam kung ano ba ang guguho at hindi kapag ganun kalakas, muli po, iyan lang yung ilan sa mga realization ko kahapon na gusto ko pong ibahagi sa inyo para naman kahit papaano dumating man yung mga yung mga kalabidad sa ating nakagaya po nung nangyaring yan. At least medyo napapaisip-isip na tayo at nakakapagbuo po tayo ng plano sa ating mga sarili. Pakibati po ng happy birthday si Lance Matthew Taruk Tapang ng Alberta, Canada. Ang pagbati ay mula sa kanyang lolo, si Edgardo Tapang. Sa mga hindi ko po nabati, muli maraming salamat po. Hindi ko man po kayo maisa-isa.
Diyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw na ito. Ito po ang Balitang From D. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Pilipinas, ang oras po natin ay 3:56, 4 na minuto bago mag-alas 4. Good morning and happy Thursday. Dumilim ang kalangitan. Sa loob ng 86 na taon, DZ